Hi mga sir, mga ma'am, Inda FM here, and welcome to my vlog! For today's video I'm not going to work as a housemaid anymore. In Tagalog, hindi na ako mamamasukan bilang kasambahay ko. Ayun. Yan, hindi na ako mamamasukan kasambahay. Yung guys, yung sinasabi sa vlog ko na yung galing ko doon sa agent office kagabi, tsaka kahapon. Ayun, napapanood yung goodbye house, my housemaid career. Yun yung napanood nyo. Nabakot ako nung last week. Ayun, yun na napanood. Tsaka kasi mood ko yung topic yung video na to. Mood ko kung saan ako yung nainisip ko yung nanghinayang ako sa career ko na bilang kasambahay ako. Ayun. Yan, di na ako mamamasukan kasambahay. Tsaka yung guys na napanood nyo, yung mula nung yung vlog ko na Nanny and Housemaid Journey na work experience, yung unang experience ko. Ay yung pati yung napanood nyo na yung may health issue na kaya burado na napapanood nyo yung delete video na may health issue, tsaka yung yung balik hanap trabaho, yun na napapanood yung mga previous vlog ko dyan na yung napanood nyo sa YouTube channel. Ayun yun, napapanood nyo. Tsaka yung yung live vlog ko na napapanood nyo sa Facebook page ko na Inday FM. Tsaka yung sa ngayon, yung mood ko ngayon, yung bagong content naman, yung tubo sa yung istorya kasambahay ko na mamaalam na, tsaka kung magpalit na ako ng career kasi yun ang dahilan. Yung tungkol naman sa anak ko, sabi niya sa akin hindi daw niya inamin na ayaw daw ako dito sa bahay, magtrabaho na lang ako sa labas. Ayun, natuwa yung anak ko na wag na ako mamamasok ang kasambahay. Yan, mula nung naback out ako sa ibang ahente, tsaka yung pati yung pamilya ko pinapagalitan ako ng papa ko, pati yung kapatid ko si Jolan. Ayun. Nasagip ako ni Jolan nabakot na ako dahil sa sobrang layo sa lugar doon. Tsaka napagalitan ako ng papa ko tingin ko na mahirap daw ang kasabay, tsaka hindi biro ang pagtatrabaho doon na pagiging kasabay. Kaya tutol sa akin sa yung pagiging trabaho ko na kasabay, pati yung kamag-anak na tingin ko na ayaw nila na ganitong trabaho ko na kasambahay. Kasi pag ganyang kasambay na hindi na ako makauwi dahil todo trabaho ko sa bahay ng amo, hindi na ako makauwi ng matagal ng ilang buwan, ilang taon, tsaka di na kami magkikita ng mga ibang kamag-anak. Ayun, parang mukhang masaya na yung kamag-anak ko doon na mamaalam na ako sa magiging kasambahay ko. Natuwa na sila sa akin na hindi na ako magiging trabaho ko na kasambahay. Tsaka mas gusto nila na dito muna ako sa bahay mag-asikaso, tsaka tingnan ko muna yung anak ko. Pati yung anak ko naman masaya na siya dahil nandito na ako, kasi parang limit ko na yung pagiging trabaho ko na kasabay, kasi dahil nakaka-overwork yung trabaho. Pag ganyang di na ako pinapahinga, di na ako pinapauwi matagal, tsaka 2 days ang 2 days ang day off yun na hindi na ako na umuwi. Tsaka naalala ko na mantil ako nung umuwi. Pag ganyan pag hindi na ako, pag sa second time hindi na ako makauwi sa dito dahil trabaho doon, kasi baka yung anak ko magtapos sa akin pag hindi na ako makauwi. Saka dahilan nga pag hindi ko na nakausap
kausap ng sa pag nasa trabaho ko, di ko na makachat. Pag after duty, pag di ko matsepa yung makausap. Ayun. Kasi gabi ko na lang i-chat yung pati yung sa kamag-anak ko naman na then parang biti ng samahan namin, mga family bonding namin, mga relative bonding. Ayun. Yung sa pa yung partner ng pinsan ko si hi Kara na disappoint sa akin na biti ng bandingan at saka hindi niya nagustuhan yung day off ko hanggang 2 days lang yung pahinga ko. Kasi tingin niya na bitin. Di sapat yung sa oras ng bandingan, hindi daw sapat. Ayun, yun yung tingin niya sa akin, parang medyo siya na nalulungkot, bitin. Ayun, tsaka napanood niya yung vlog ko. Yan, natuwa siya back up na ako, tsaka namamaalam na ako sa pagiging kasambahay. Dahil na second time. Tsaka pagkalayo-layo, hindi ubra sa akin mga hindi kilalang lugar. Ayun yun, mga sir mga ma'am. Pati yung mga tita ko doon, na ina-advise sa akin advise sa akin na wag na daw ako magtrabaho, mo na mag-work kasi scam na namamasukan ko na sa agent office na na tingin nila hindi ligtas ang namamasukan ko doon. Yun mga sir mga ma'am. Yan, okay? Tungkol naman sa kakilala o stranger. Yung kakilala ay tungkol sa yung paghahanap ako ng trabaho. Yung kakilala, para i-recommend sa akin ng mga kaibigan, pamilya ko, mag-anak, ganon. Yun, yung mga virtual ng kakilala na papahanap ako na sa akin ng maging trabaho ko doon. Kaya lang, pag ganyang kakilala, yung hanapan ng trabaho, tsaka yung sa kakilala, wala sila idea yung tungkol sa yung pagiging trabaho ko na maging kasambahay. Wala sila idea nun. Yung kakilala, tsaka saka yung about sa sweldo sa akin ng kakilala, tingin ko, makikilatisin ko yung mga kakilala ko, parang malitang ibibigay sa akin, maliit na kakayanin nila, yung malitang kasaurang ko. Pag ganyang kakilala, malitang kikitain, tsaka pag ganyang kakilala, huwag kayong ma-open, mga sir, mga ma'am, mga kakilala ko dyan. Huwag kayong ma-open na sinasabi ko sa inyo na kakilala. Kaya parang ganyang kakilala, medyo nakakasawa yung itsura ko, nakakasawa paulit na lang, ganyan, itsura. Kaya parang tingin ko na lang, parang nagsasawa na sila sa akin pag ganyang kakilala. Kaya hindi na ako umaasa sa mga kakilala ko diyan, wag na ako umaasa. Ang lang, sarili ko lang, diskarte ko lang ang sariling diskarte ko na lang na di na ako maghihintay, di na ako aasa. Yan tingin ko sa kanila. Pag ganyang kakilala, pag ganyang kakilala, wag mo na asa kasi masasayang lang ang oras ko. Kaya wag na lang akong umasa sa kakilala. Mga kaibigan ko, pamilya, kamag-anak, mga kakilala ko dyan sa ibang tao, di na ako asa. Ngayon lang. Kaya huwag kayong ma-open, mga sir, mga ma'am, sa mga nakilala ko dyan. Huwag na kayong ma-open sa mga sinasabi ko. Pag ganyan kakilala, diskarte ko na lang yung panghahanapan ng trabaho. Pati yung sa stranger, yung nakahanap ako nung unang first time ko na nakahanap ako ng trabaho. Yun na lang yung maayos sa legit na na mapapasukan ko doon. Kapag pag stranger madali akong proseso sa na-apply ko na trabaho na bilang yaya kasambahay. Yung ahente na madali lang akong ma-deploy yung unang ahente. Kapag
Kapag stranger, pag stranger, malaki lang ang sasahuran ko doon. Yung tamang sahod lang, na parang ganyan, 7,000, yun na lang, yung tama lang, yung 7,000, mga ganyan. Pag stranger, ganun. Pag stranger, parang gusto ko nang makipagkaibigan sa iba, may ibang tao naman ng mga kasama ko, ibang itsura naman, mga ganyan, mga stranger na gusto ko makipagkaibigan. May iba naman. Di ba? pag stranger, ganyan. Gusto makipagkaibigan, ganyan. Mga kilalang lugar lang na ganyan. Yung nagtrabaho ko nung una. Ito naman, about sa second time na napasok ko doon sa agent office. Yung ahente, yung itsura ng ahente, di maganda yung suit nila, parang nakapambahay yung ahente doon na, parang, ikukwento ko about sa, yung sa itsura ng ahente, second time ko, ahente, nakapambahay lang. Tsaka, hindi man lang, nakapamporma na, hindi maayos yung manamit nila. Dapat yung mga ahente, kailangan, malinis tingnan, tsaka nakaporma. Kagaya yung una kong ahente doon na, okay ang manamit nila, yung unang ng ahente ko doon na sa San Jose del Monte, Bulacan, sa office nila doon na pinuntahan ko doon. Tsaka maayos sa kanila yung office na pinasukan ko, maayos. Tsaka maayos ang magpakain sa akin ng merienda yung mga ahente ko na dalawang kasama ko. Ito, pakita ko sa yung picture. Ito yun, ayun sila yun, yung kasama ko dong ahente na Tsaka maayos man namit yung babae, tawag sa akin ate. Yan. Yung unang ahente ko, malinis tingnan, tsaka maayos ang buhok nila, tsaka yung isa, yung ahente ko na lalaki, na gwapo. Yan, ganyan. Pag sa second time, hindi maayos ang manamit yung ahente doon. Parang amoy kalaban, naamoy ko doon. Kaya mali na namasok ko doon, na second time ko, na pumunta ko doon sa office doon. Di maganda ko doon, tsaka hindi sipang doon yung agency doon sa office, tsaka sabi ng kapatid ko si Jolan, hindi sila naglalagay yung tarpaulin na yung para alamin nila kung legit ng agent office na doon. Kailangan nilalagay talaga yung tarpaulin na yung recruitment yung agency ganyan lalagay doon. Yung ahente ng mga doon, may tomboy na ahente doon At yung nakukusap ko doon na babae, amoy mahirap na yung ahente. Hindi malinis tingnan. Hindi malinis yung tingnan yung ahente doon na babae. Amoy mahirap na amoy ko. Hindi maayos manamit yung second time ko doon. Pag second time, tsaka yung CR nila doon, barado yung naligo ko doon, barado. Pinapatagalan pa yun i-drain mo na yung paliguan doon sa may drainage doon sa flooring. Parang nababahay doon sa CR doon Oh, no. Grabe yung mga ahente doon, parang squatter talaga, ugali nila doon, squatter. Grabe yung ahente doon. Yung second time ko doon sa Facebook sa Barugo, baboy. Kadiri yung second timer ko doon na ahente doon. Hindi sila maayos mga ganyan. Tsaka may yung aso nila doon, husky. Yung husky doon, yung aso nila. Yung nasa kasi nila, yung husky, pati yung may bata doon na maliit. Hindi man lang maayos pati yung itsura nila, mga pambahay. Nasisita ako sa pagmamasok ko, kaya huli na lang yung mga sir, ma'am. Last na lang yan. Kaya hindi ko na maulit yung na mamasok akong kasambahay. Kaya yan. Kaya ayaw na mga pamilya ko, anak ko, kamag-anak, mga ganyan. Ayaw na. About naman sa second time work experience ko na bilang kasambahay ko, na kung baka lang, halimbawa lang sa pag bumalik na ako sa pagiging trabaho ko bilang kasambahay, halimbawa lang mga sir, ma'am, kung bumalik na ako sa pagiging kasambahay ko, pag na-hard ako na bilang kasabay sa ibang lugar doon na gaya ng part ng Luzon, halimbawa yung hindi ko kilalang lugar na pinasukan ko, halimbawa, nakarating ako sa
Valenzuela, Pasig, pag sa Luzon, kapag Luzon, nakatingin ko sa Ilocos, Antipolo, Cavite. Ayun. Kapag second time na pagiging kasambahay ko, ayun nga, naisipan ko na yung magiging amo ko doon, baka di maganda ang kutob ko, maging mataray. Kahit sinasabi sa akin na second time na ahente ko, na wala daw akong problema sa pagiging bagong amo ko doon sa ibang lugar sa part ng Luzon. Yun, wala daw. Ang kinalabasan nung namasukan ko bilang kasambahay sa ibang part ng Luzon, ayun, mahirap ang gawain doon sa pagiging kasambahay. Ayan. Yan sabi sa akin ng kapatid ko si Jolan, mahirap na maging trabahong kasambahay kasi pahihirapan ako ng amo ko doon sa ibang part ng Luzon. Sa second time ko doon, baka gagawin nila doon sa akin siguro malaki bahay nila doon, mahirap. May pataasang parang building doon yung bahay nila doon, parang mansion. Pahihirapan ako ng amo doon sa ibang part ng Luzon. Iba ugali doon eh. Yun nga yung kilatis ko, pag namasukan akong ibang lugar doon sa part ng Luzon na gaya ng, halimbawa, yun, Ilocos, kunwari, pumasok ko doon sa, magiging kasambahay ko doon sa Ilocos. Halimbawa lang, mga mama, dahil lang, malayo, tsaka hindi na kami magkasama ng anak ko, di na ako makauwi dito, dahil nasa malayo na ako doon sa probinsya. Doon ako magtatrabaho doon. Pag second time na ako sa pagiging kasambahay ko, saka pag tumagal ako sa kanila doon, pag hindi na ako makauwi ng matagal ng ilang buwan, ilang taon, wala na ako uwian, ayun, pag tumagal ako sa kanila, uwi dyan, ganyan. Yan. Parang ganyan, pag sa unang namasukan ko, sa second time, angel now, pag tumagal ako, devil later, yun. Maging masama na sa akin yung magiging amo ko doon sa Ilocos doon, magiging masama na ugali sa akin pag hindi daw ako maayos na magtrabaho doon sa paglilinis ko ng bahay. Mahirap paggawain sa akin, tsaka pag mali ang ginawa ko kasi pag ganyang amo, iba kasi ang traditional house tas doon na gusto nila sila masusunod iba, hindi yung sarili ko, yung sariling ninis, kasi mapapagalitan talaga ako ng amo pag ganyan yung kilatis ko. Agaya yung sa una ko, yung sinasabi ko sa inyo, yung unang trabaho ko doon. Saka kasi pag naisipan ko yung amo mananakit, palamura, iba ang ugali ng amo pag second time na masok ko doon. Yung babaeng amo, mataray, at yung lalaking amo, isa na sa akin ng lalaking amo, baka rapist, baka halayan ako ng lalaking amo. Pati yung anak nila, yung bata o malaki na, maging salbahe. Pati yung anak nilang maliit, malikot. Ayun, yun yung naisipan ko, pag second time na, pag nagtatrabaho ako doon sa malayo, ganyan. Yan ang naisipan ko, salbahing pamilya sa akin dahil sa mali kong nagawa, na hindi ako maayos magtrabaho, saka mali ang ginagawa ko. Gusto nila tinuturo sa akin, hindi yung sarili ko. Kasi hindi maganda parang hindi maganda ang trato nila sa akin. Pag tumagal ako sa kanila ng mag-iisang taon na, pagkatapos ng pagmumura sa akin, magbibitaw ng masakit na salita sa akin, ayun, yan, bugbog na abot sa akin, yan, matutulak nila ako, masampal, di nalala akong mapapakainin, ayun. Kaya lang, pag second time ko, hindi ko pwede sasabihin sa pamilya ko, wag daw ako magsusumbong sa pamilya ko. Yung anak ko naman ang makakaalam, magsasabi sa akin. Kaya kunwari lang mga ma'am, pag second time lang, halimbawa lang, okay yung magagat sa akin sa kwento ko about sa pag second time ng trabaho ko. Ayun yun. Kasi mauwi pag ganyan,
Pag ganyan, balak, itutulpo ko na. Pag sobrang na ginawa, minamaltrato sa akin, ganyan. Di ako maayos. Dahilan, pati yung katawan ko, ma-overwork. Wala. Pag ganyan, naisipan ko, di lala akong papakainin, di lala akong patutulugin, todo trabaho na lang ako, maghapon magdamag. Yun naisipan ko, ngayon. Yun naisipan ko, pag bumalik doon sa malayo, tsaka, pag ganyan, di nila ako papauwiin, sobrang stress na ako sa trabaho, parang di ko nakakayanin, gusto ko na umuwi. Kilatis ko. Pag second time, iba ugali ang amo. Sabi ng ahente, wala daw akong problema sa magiging amo. Pag pinasukan ko, ayun, masama ugali ang mga amo. Peste. Pag ganyan, hindi masyado ang close yung amo, Di nila ako papakainin. Hindi nila ako tinuturing na pamilya. Ganyan. Saka lalo nga Saka bawal akong mag-cellphone sa pagising ko, bawal akong maghawak ng cellphone. Ang focus diyan puro trabaho sa bahay. Ganyan, wala daw ako maghawak ng cellphone. Saka inaano ko diyan, wala akong magba-vlog. Yan ang second time ko. Di ako payagan na magba-vlog kasi ganyan, mahihain, saka ayaw magpapakita sa camera, hindi magpapasikat yung mga amo doon. Mahihain. Ganyan yung ugali ng amo, mga salbahe. Di man lang naawa sa akin. Ganyan, di lang ako pagbibigyan ng magpahinga. Oo, ganyan. Pag second time. Wala na, itigil ko na. Itigil na natin ito! Ang pagiging trabaho ko ay kasambay. Paalam ang pagiging trabaho ko. Ito naman tungkol sa second time ko sa all around kasambay, tungkol sa gawain ko sa pagiging trabaho ko doon, na second time ko sa trabaho ko doon sa Ilocos. Ayun. Ibang yung halimbawa, yung pagluluto naman, gusto nila yung amo, yung ituturo niya sa akin kung paano magluto. Hindi yung sa akin sarili ko. Ang gusto ng amo, iba traditional lutuin doon na iba lutuin nilang ulam, kung paano, yun ang hindi ko alam na yung lulutuin, na hindi ko kilalang menu. Ganyan. Pag ganyan, kasi problema nga lang yung pagluluto ko, ang niluto ko, baka masabi sa akin ng amo, di daw masarap ang luto ko, saka para lalaitin na lang nila yung luto ko, aasarin ako, ganyan. Yung pagluluto, ganyan. Para mapapagalitan talaga ako ng amo, ganyan, na yung pangit ako magluto, parang hindi pilang amo na yung luto ko. Yun yung dahilan na ayaw ko na ng magiging kasambahay ko. Kung gusto nila ng amo, siya ang bita sa pagluluto. Hindi ganyan, hindi ako. Kung gusto nila, halimbawa, yung iba sa kanila, yung luto ng amo, ituturo niya sa akin. Mga ganyan. Yun nga inisip ko, ng kilatis ng amo na manlalait yung amo na pangit daw ako magluto, ganyan. Ang gusto, yun nga, di yung sarili ko. Kasi nasaya ng sarili ko, yung turo sa akin ng mama ko, yung paano magluto. Ayan, di na ako mamamasukan kasambahay. Ayan na, sarili ko na lang, yung pagluluto ko, na hindi ko malimutan ang turo sa akin ni mama ko. Ganyan. Hindi na. Kasi, ang amo, manlalait nilalait lang yung luto ko. Yan ang isipan ko for the second time, yung trabaho ko doon, na ang amo, nanguhusga sa luto ko. Pati yung yung paglalaba, ganyan. Paglalaba, susuriin ng amo, kung mabango, o kulang sa amoy, ganyan, pati yung dumi. Kaya matagal ako maglaba kasi iigihan ko lang dilinisin yung damit, kukusutin. Kaya natagal ang oras. Kasi pag ganyang amo ugali, nagmamadali ang amo, aburido, ganyang ugali ng amo. Pamamadali ako, susunod pa yung trabaho ko pagkatapos ko maglaba. Ayun yun. Susunod yun, yung paglalaba. Pagkatuyo, ayun, susunod yan, mauwing mapagalitan ako ng amo, dahil sa yung paglalaba ko,
Kaya sa mga amo ko dyan na ibang lugar, ng part ng Luzon, huwag kayo ma-open mga amo. Ganyan. Kaya sinasabi ko lang sa inyo. Kaya gusto ko lang maglabas sa loobin ko sa pangyayari ko sa pagiging ng buhay kasambahay ng unang trabaho ko doon. Kaya huwag kayong ma-open mga amo. Kaya naging palaban ako sa inyo mga amo. Yan inaalala ko lang kasi kaya nagbibitaw ako ng mga tungkol sa inyo mga amo. Kaya huwag kayong magagalit. Huwag kayong magagalit sa akin, mga amo ko dyan. Di niya ako papasokin ng di niya ako kukunin ng maging kasambay. Dahil sa ko, na kung ano na pinagsasabi ko, mataray ako magsalita, malaki ako. Ngayon, kayo masasaktan mga amo. Pasensya na, mga sinasabi ko. Pati yung tungkol sa alaga nilang aso pusa, ayun. Mga dakutan tae. Maayos naman ako maglinis ng pinagdumihan nila mga hayop doon. Mga ganyan. Pati sa paglilinis ng bahay, ganyan. Inigihin ng maglinis. Ayan, may mga lumod doon sa CR doon eh. Ay talaga matanggal, hindi mo bra. Dahil hindi nakakayanin yung kamay ko, pati yung daliri. Kasi lalo mangyayayat yung kamay ko, kakakuskus ko. Sobrang na-stress ko sa trabaho ko. Pag ganyan, pag sinuri ng amo, ayun, mumurahin ako, nako. Mapapagalitan talaga ako pag ganyan ugali ng amo. Ganyan. Sinisigawan ako, ganyan. Pamumurahin talaga ako, papapagalitan talaga. Yun. Naintindihan ko naman kung ba't ako napapagalitan. Kasi iba kasi ang palad ko, mga sir, mga ma'am. Iba kasi ang palad ko. Kasi ang kamay ko, malambot. Malambot. Kaya pipiliti ko lang patigasin ng kamay ko. Dahil sa sobrang todo ka ng effort ko sa paglilinis ko ng bahay. Kaya patitigasin ko. Ganyan. Parang pasanayin ako ng maglinis dito ng bahay. Mag-asikaso sa mga paggawain. Ganyan. Trabaho ko ng magsagot sa tanong sa amo. Sinisipag ko lang magsagot. Parang halimbawa, nais mo ba to, te? Opo. Ganun. Parang lang. Yung parang kinakapos na ako sa lakas na kung kailan magagabi na, tsaka may ayusin ko. Inabot pa ako ng siyam-siyam, mga ganyan. Tsaka yung pati yung sa rep, nakalimutan ko, isara agad. Yung nga problema ko dun. Pag ganyang amo, dahil sa dami ko na mali, di nakakayanin yung katawan ko, mayayayat na. Yung maganyang amo, hindi nila ako intindihin yung ganyang kalusugan. Hindi nila papakilaman yung mga amo na yung nagka-problema yung katawan ko, nagre-reklamo na. Ayun yun. Pag ganyang ugali ng amo, hindi nila papakilaman yung yung kalagayan ko. Inintindi nila yung buhay nila, ganyan. Pag sa second time, di maganda ang kutob ko. Ganyan. O isa pa, yung sa paglilinis ng bahay, ayun. Yan, sasabihin sa akin ng amo ko sa second time, di daw ako marunong maglinis. Yan ang magbitaw sa akin ng salita sa akin na parang lang. Parang pili ko lang, parang inaasar ako ng amo, ganyan. Bibitaw sila sa, masakit na salita sa akin, di daw ako marunong. Ganyan. Kaya, ganyan talaga, ugali ng amo, mapapagalitan talaga. Kaya okay lang sa akin, susundin ko na yung inutos nila sa akin, ganyan. Ayun. Kaya sundin ko na lang, kahit napagalitan nila ako, ganyan. Ganun talaga, iba kasi yung gawain ko. Ang gusto nila, tuturo niya sa akin kung paano linisin. Iba kasi ang traditional house task. Mga ganyan. Sa isa pa ka, yung gawain ko sa pagiging kasambahay. Marunong daw akong mag-drive. Di ako marunong mag-drive, yung sinasabi ko sa vlog ko. Pati yung sa yung pag-bike, di ako marunong mag-bike. Di na ako mamamasukan pa ng kasambahay. Ayaw ko na. Tsaka ganun din sa mga yung celebrity, yung kilatis ko. Iba ugali nila. Ganun din sa mga artista. Mapapagalitan nila ako.
Pati din sa politiko. Baka ganun din yan. Mga ba akong papagalitan na kilatis ko. Lalait lang yun, yung gawain ko. Pag ganyan mga amo, parang wala nang tiwala sa akin yung mga gawain ko. Tapat ako sa inyo mga amo ko diyan. Kaya tapat naman ako eh. Tsaka hindi ko magawa yung gumagawa ng masama. Tsaka baka pag namasukan ko doon, baka may CCTV sila doon, mga camera doon. Baka makita nila yung anong gawain ko doon, mga trabaho ko doon. Makita nila. Kasi pag CCTV, todo bantay, makita nila mga gawain ko. Tingin sa akin ng amo, baka gumawa daw ako ng masama na hindi maganda. Tapat naman ako sa inyo, mga ama-amo ko dyan, ibang part ng Luzon. Tapat naman akong tao eh. Kaya hindi ko magagawang manakaw. Kasi masama yan. Alam ko masama yung mga ginagawa. Hindi ko magagawa yan. Pati yung yung pag-alaga ng bata. Hindi ko magawang magawang masama. Kagaya sa una ko, yung vlog ko dyan, na actual yung pag-alaga ko ng bata habang may ginagawa yung magulang nila. Kagaya niyan. Yun na lang, parang tinuring ko ding anak ko, na pangalawang anak. Nakikita na ko, ganyan. Nalagaan ko naman. Tsaka ako na nagkasikaso na yung palitan diaper, titipla ng gatas, yun, ganyan. Ito, binusan ko muna yung ilaw para lumiwanag. Kasi kanina yung madilim, di ko mabuksan, mga sir, ma'am. Ito, okay na, para malinaw na, maliwanag. Ito naman, yung tungkol naman sa yung age doesn't matter, kasambahay versus amo. Naalala ko nung una, yung napapasukan ko nung una, yung amo, yung dating amo, mas bata, nang-agwat ng edad na ng amo at saka kasambay. Ang amo ay bata, ang kasambay ay matanda na, may edad na. Parang ganun, mga 10 years, 8 years, 7 years age gap na ako ang matanda, siya ang bata. Naisipan ko nung una, parang nakakahiya yung bata yung amo, ako yung may edad. Parang kasi tanda kasi yung isip ko eh, ganyan. Tsaka yung bata yung amo. Ang inaano ko diyan, susundin ko yung utos ng amo, kahit bata, susundin ko, mga ganyan. Susundin ko. Tsaka tsaka yung magbibitiw ng salita, mapapagalitan talaga ng amo na bata sa akin. Ayun, parang palaban yung batang amo. Parang isipin ko lang, pag ganyan, isipin ko lang, parang kaidara ng kapatid ko na bunso na, yung batang amo, ganyan, agwat, 7 years age gap, 8 years, 9 years, 10 years. Naku, parang, kayo ma-open, mga amo ko dyan na mas bata. Kayo ma-open, kaya nasasabi ko lang ganyan, katunayan ko. Tsaka yung, parang isipin ko lang, pag ganyan, bumabalik sa pagkabata ko. Isipin ko lang, ako ang malaki. Siya yung maliit. Pag ganyan, papatulong ko yung batang amo niya. Pag ganyan ang ugali. Kasi akong malaki, akong mas matanda, malayong agwat. Pag ganyan, upahan ko yan eh. Pag ganyan, parang piling bata. Piling bata. Patulong kayo pag ganyan bata eh. Bisa lang maawa. Nasasabi ko lang yung ganyan age doesn't matter na walang pinipiling edad na batang amo, ako matanda. Parang parang may paglaro sa mga bata, ako malaki. Parang pili ko lang, piling nakakahiya na mas bata ang amo, matanda ang mga trabahador. Okay na ikwento ko na sa inyo mga ma'am tungkol sa I'm not going to work as a housemaid anymore. In Tagalog, hindi na ako mamamasukan pa ng kasambahay. Kaya huli na yan. Wala na. Kaya sasamahan ko na si Jassy. Pag ganyan second time na
second time ako na maging trabaho na hindi na ako makauwi, hindi ko na makasama ang anak ko si Jasim. Kasi feeling ko lang, baka magtatapos sa akin si Jasim pag hindi na ako makauwi. Bali, ang nano ko dyan, mag-chat na lang, tsaka magpadala ako ng pera sa kanya, hanggang sa pinagpaguran ko na pagiging kasabay ko, yung sahod ko. Ayun, kasi baka feeling ko lang, lalo magtatapos sa akin yung anak ko si Jasim. Pag hindi na ako makapunta, di ako maka-attend sa school nila. Kasi saka magagat sa akin ng mga kapatid kong lalaki. Dahil hindi ko ma-i-briefing yung anak ko si Jasim. Ayun yan. Mas gusto ni Jasim na dito na ako sa bahay, manatili, para samahan ko na ulit yung anak ko si Jasim, para matulungan ko siya kung anong gawain doon sa school. Tulungan ko pa rin sa bigay ng budget, school budget niya, mga ganyan. Kaya tingin ko lang, limited na ako na maging trabaho kong kasabay. Hindi na tumagal lang maging trabaho ko. Kaya maghanap ako ng ibang trabaho na yung gagawin ko lang, uwian na lang. Hindi na stay in. Wala na, hindi na ako magpapa-stay in kasi pag stay in, pahirapan naman ako na maglaba ng damit, hindi ako makabuelo sa labahin pag naubusan na ako masusuot ko. Tsaka yung maligo araw-araw, mahirap, nakakapagod, naliligo na inaantok pa, hindi sapat ang pahinga ko, baka apektuhan sa isip ko, mapapraning, gaganyan, sa sobrang pagod na, naliligo na ako ng pagod, hindi sapat ang pahinga, kaya di na ako mag-stay in, wala na yun, gagawin na lang, uwian na lang, di bali pagod sa biyahe, okay lang, parang exercise ko lang gagawin, ganyan, para pumeta ako mag-a-adjust na bawasan ko yung pagiging mataba ko, laging nakaupo, tabain, okay lang, okay lang sa akin, gagastusin na ako sa pamasahe, galing sa sahod ko, ang gagawin, ipunin ko na lang ipunin, dingguhan ipon, di na ako gagastos sa mga pangkain, hanggang sa nakaipon ako ng isang buwan, ayun, dumami na pera ko, tsaka ako na ibibigay sa anak ko si Jasim ng baon niya, mga kailangan niya sa school. Ayun yun. Sa ngayon, kasama ko na ngayon ang anak ko na hindi na magtatampo sa akin. Hindi na sumama ng loob sa akin. Ganyan. Nandito na ako sa bahay. Para mag-asikaso na ako dito sa bahay. Mas kung gusto nila, dito muna ako sa amin. Para makasikaso ko yung si Papa, ganun. Pati ayusin sa labas ng bahay, ayusin ko na. Yung mga karatang tayo ni Waki, ayusin ko. Pati linis ka sa kusina. Yan. Maglilinis pa rin, weekly linis. Pag wala na akong, nasa mood ko lang sa tuwing umaga, maglilinis. Ganyan. Natuto na akong mag-ayos ng bahay. Pag na-matured na yung kilos ko, yan, asikaso na. Yan, ganyan. Habang buhay ko na gagawin. Linis. After ng linis ng bahay, tsaka na ako magbablog. Maglilibang na ako na magbablog ako. Ganyan. Ayos. Yan, okay na. Nag-gets mo na, mga sir, mga ma'am, ang kwento ko sa inyo. Yan. At yan, natatapos ang aking vlog. Kung natapos nyo manood, ay i-click subscribe, like, share, comment, and bell button for notifications para lagi ka-updated kaganapan ko sa aking channel. Kaya see you in my next video, mga sir, mga ma'am, and have a nice day! Spread love!